So, what's up sa inyo, mga kapatid? Okay. So, alam niyo na nangyayari sa mundo. Magulo. Ewan ko ngayon kung kailan ko ilalabas to. Pero gusto ko nga ilabas eh. Pagka-edit, ilabas ko na to. Baka bukas. Di ba? Monday ngayon. Tuesday, ilabas ko na. Kasi sa 21, magkakaroon ng ano eh. Hindi naman natin alam, pero Diba? syempre yung will pa rin ni God ang ma-uplift. 21, magkakaroon ng rally ba yon? Ano ba? Rally. Magulo eh. Hindi sinabi kung ano eh. Yung isang nag-share ng post, si Carl Balita mismo. Pero ang dami, no? Ang dami, mukhang daming pupunta. Siguro, sawa na, pagod na yung tao. Yung frustrated na. Di ba sabi mo pa nga sa kanina, di ba, para kung di ka Christian, baka sumama kayo. Sawa na rin kasi ko. Oo, di ba? Pero kumbaga, syempre. Pero gets mo, parang sige lang. kumbaga, nauunawaan ko eh. Naiintindihan ko yung galit eh. Pero syempre, we do not wage war against flesh and blood, powers, rulers, and principalities. So, iba ang approach ng isang Kristiyano. Hindi kaya ano yan, yung nagagaya natin doon sa napanood yung Nepal eh. Doon, violent talaga eh. Before yung pangyayari yun sa Nepal, meron naman na tayong EDSA revolution na hindi naman, ewan ko kung dapat ba ika-proud to, ikatuwa, na naging inspiration din ng ibang bansa nung that time. Hindi kasi kapag ganito kunyari meron ng kumukulong ganyan, tapos nakita mo sa ibang bansa, merong nangyaring ganun din. Parang na-empower. Parang, it's time na talaga. Para na-justify. Parang ganun eh. Tapos yun nga, namatay, di ba? Napatay si Charlie. Dahil yung mga latest update ngayon, di ba? Tapos nababash pa yung sinasabihan siyang misogynistic, na racist. Pero pag tinignan mo at kinompile mo yung mga niya, hindi naman eh. Ang ginagawa kasi ng mga leftist, humahanap sila ng mga snippets ng videos and quotes para maging fit doon sa kanilang narrative. Pero kunwari, yung katulad ng word na... kunwari, word na empathy, hindi siya niniwala sa word na empathy. Hindi, para ibig sabihin na wala siyang care and concern. Pero pag pinanood mo yung buong video, pag binasa mo yung buong context, ang sabi niya, mas siya sa compassion and sympathy. Then, in-explain niya kung bakit. So, kumbaga, pag yun lang talaga yung kinuha mong narrative, yes, wala siyang putol concern kasi. or care. Putol kasi. Parang yun yata yung nangyayari kay Manny Pacquiao. Yun sa LGBT issue niya. Yung pinutol niya. Nakat yun eh. Nakat daw yun eh. Yun ang sabi niya Yun ang isa sa mga parang unheard na backstory na. Di ba nung minsan na nag-share ako sa church, masabi ko is, meron akong part na sinabi doon na huwag ka sumunod sa pastor if yung pastor is hindi obedient kay God, tapos yung inuutos niya sa'yo would cause you to sin. Which is Ang true. kinuha lang na part ng mga nagsumbong is huwag daw sumunod sa pastor. So, if it will fit the narrative na magagalit mo yung kabilang side, talagang may iba yung meaning. That's why it's very important na, kasi estudyante ko lang nagsabi sa akin about sa empathy, yung kay Charlie Kirk. Ni-research ko siya. Hindi pala yun. Pag binuo mo yung context, yun. Pati yung lahat na ma-against sa kanya, yung misogyny, transphobic. Hindi kasi nakakita pa ako ng video na siya tinanong siya, to make it clear, hindi ka hateful sa mga LGBT. Sabi niya, paano ako magiging hateful sa mga tao na meron akong puso? Kaya nga may ganitong kaya may free speech ganitong na ganito. platform So, hindi hate. Kasi paano mo point, reach out? Parang ang daling i-sway ng tao kapag di nagpa-fact check, no? Tsaka pag hindi binubuo yung context. Which is... Sa Bible din naman, ganyan. Which is kahit sa Bible. Natutwist nga yung scripture dahil nga dyan sa pagiging out of context Yun nga lang, so a man thinks in his heart, so is he Ang unang pinag-uusapan doon about sa food Kunwari, in-invite ka niyang kumain, tapos, ang tawag dito, yung heart naman niya, wala sa'yo. Parang ang dating doon is pakitang tao ba yung pagkain, yung pag-aaya niya sa'yo na kumain. So, minsan nagagamit yun na, so a man thinks in his heart, yun na siya. Hindi naman laging ganun. So, parang kung ano isipin mo, yung ka? No. And then, paano LGBT, tingin niya, babae siya o lalaki siya, yun ba siya? So, kumbaga, wag mong ite-take out of context din yung scripture. Overstretch. Wag mo rin i-overstretch. Merong iba't ibang anggulo.
Pero we should not go beyond doon sa ang sakit din ng mga Christian yan no? Kadalasan. Lalo na kung hindi pa ganun nagmamature. Kunyari, di ba, meron tayong example na sabi ni God, mag-abroad daw ako. Ha? Anong verse? Go to your outside the country. Sa kay Egypt. Abraham, di ba? Go back to your Egypt. Wilderness experience. Mga ganun. No? May napanood pa ako, no? Siguro para galitin lang siguro or i-demonize yung Islam na ang pangalan daw talaga ni Lucifer ay hindi Lucifer. Helel. Tapos nirelate sa halal. Hindi naman yun yung pinaka-meaning kasi may mga estudyante ko na Muslim eh. Tapos pag ni-research mo din, ikaw mismo mag-fact check, hindi the same ang halal at helel. Magkaiba talaga ng sulat yun. So para bang in-overstretch mo lang. Pwedeng conspiracy na yata yan eh. Yun nga. Parang pwede mo na siya sa catalog na yun eh. Kahit naman ano pangalan ni Satan eh. Ang matters ay alam mo na yung scheme niya. At hindi tayo nandi-demonize necessarily ng ibang belief system. Ang ginagawa natin, hina-highlight natin at pinakikita natin si Christ. Tama. Okay. Alam mo, sir, yan yung isa sa mga natutunan ko sa bangko. Okay. Diba, pinag-aralan namin doon ay maghanap ng peking pera. Okay. Sa pag-aaral namin ng peking pera, ang pinaka-main na pinag-aralan namin ay yung totoong pera. Ano ang mga katangian ng totoong pera? So para pag yung hindi na totoong pera, ma-identify mo agad. Yes, namin. Exactly. Which is ganun din sa dito sa gandang analogy nun. Sa Bible. Ang mo hindi mo isisiraan yung iba. Ipakita mo lang ito totoo. Ito yung totoo. Okay. So not necessarily to attack yung Yes, tama naman. 3 na tayo. Verse 12 hanggang 17. Okay. So ere na mga kapatid. Dahil mahal, hanggang 17. 12 hanggang 17. Isang thought kasi sige, siya. Pakinggan nyo Pakinggan nyo to. Dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya para sa Kanya, dapat maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon at mapagpasinsya. Pagtiisan nyo ang isa't isa. Pag may reklamo kayo sa isang tao, patawarin niyo siya. Pinatawad kayo ng Panginoon. Kaya dapat magpatawad din kayo. Okay. 14. Pero ang pinaka-importante, magmahalan kayo. Okay. Kasi pinagkakaisa nito ang lahat para maging maganda ang samahan. Hayaan nyo ang kapayapaan na binibigay ni Christ ang mag-guide sa mga desisyon na gagawin nyo. Kasi tinawag kayo ng Diyos para sa kapayapaang ito. Para magkaisa kayo sa iisang katawan at lagi kayong magpasalamat. Sana mapuno ang buhay nyo ng salita ni Christ. Turuan at sabihan nyo ang isa't isa ng may buong karunungan. Kumanta kayo ng mga psalms, hymns at mga spiritual songs sa Diyos nang may pasasalamat sa mga puso nyo. Okay. Sa lahat ng sasabihin at gagawin nyo, gawin nyo yun sa pangalan ng Panginoong Hesus. At magpasalamat kayo sa Diyos Ama dahil sa Kanya. Okay. Alright. Sinabi dito, kung gayon, bilang mga pinili ng Diyos, hinirang. Yun kasi term na elect eh. Elect. Hinirang. Forma, hinirang. Elected. So, naniwala ka doon sa election? Kasi kung kunwari, pagpipilit ako yung sarili ko at hindi ako pinili ng Diyos, wala naman ako magagawa eh. Sovereign din si God eh. So, magkasama yun eh. Sovereignty ni God. So, kumbaga, para piliin ko yung Diyos at i-desire ko siya, for sure, siya muna yung pumili sa akin. Kasi, hindi na mababago yung puso ko unless siya yung magbago eh. So, wala nga akong ambag sa salvation ko, maliban na lang sa sin kung bakit niya ako niligtas. So, kumbaga, ang wino-workout ko lang, yung ikinilos niya sa buhay ko. So, basically, siya ang unang tumawag, siya ang unang pumili. Minsan yung tao kasi natatakot sa ganito paano kung hindi ako elect? Hindi mo naman alam eh. So, ang goal natin... Saka, it's not for you to find out pero may command. Pero pwede mong i-sure yung election mo. Make your election sure. Yun.
Pero hindi mo naman kasi alam. Kaya nga sisiguraduhin mo yung ikaw ay tinawag talaga. Kaya nga may self-examination eh. Pero yung sasabihin mo na, baka hindi naman ako elect. O di para mawala yung agam-agam na yun, i-sure mo. Yung pamumuhay ko, namananampalataya ba ako kay God? Ayun. Pero hindi ikaw ang nagde-decide kung elect ka o hindi. Si God yun. Okay? So ngayon, ganun din sa ibang tao kaya tayo nag-evangelize. Wala naman nakalagay sa ibabaw ng ulo nila, electo. Kasi kung meron, napaka-convenient. Hindi ko na i-sharean yung mga hindi elect. Kaya nga naghahagis ng lambat eh. Oo. Kaya nga naghahagis din ng binhi. Okay. So basically, we share. So, along sharing, meron talagang taong hindi tatanggap. May mga tao na expected. Na tatanggap. Ngayon, ang sabi dito, dahil tayo ay pinili ng Diyos, banal at kaibig-ibig, suotin daw natin yung mga pag-uugali na to. So, binanggit dito, mercy, kindness, and humility. Habag. Yung mercy daw, we are sensitive sa need ng ating kapwa. Okay? Yung kindness naman is, we want the goodness dun sa ibang tao. Gusto ko yung ibig sabihin ng kindness dito eh. Para daw siyang alak na tumagal, tumanda, age in oak barrel. Okay, para ganun. Nawala na yung sting o yung pait na lasa. Lalong sumasarap. Ito ang ganda nung sinabi ni Barclay. Baka mag-inuman kayo Ito it is use of wine which has grown mellow with age and lost its harshness. So dapat pala tayo habang tumatanda, nababawasan yung kasungit. Ay, yung sabi nila, ganun daw. Habang tumatanda daw, bumabait. Dapat ganun daw. Kasi nga daw, parang lumalapit na daw kasi. Yun yung sabi. Though nakakatawa yun, pero meron naman yung baliktad. May element of truth naman yun na parang malapit na kasing madedo. At saka magkakaroon kasi ng reflection na ikaw rin naman nung bata ka, ganun eh. Pumapalag lang ako kapag hindi. No, one time may ganun nangyari sa akin eh. Sabi, di ba po, nung bata naman tayo, nangongopya at saka nangongodigo. Siguro po yung kopya naranasan ko pero yung kodigo po hindi. So wag po nating nila. May nasabihan ako. Oo, at saka hindi naman porkit ginawa namin, kailangan gawin nga. Kailangan. And then point ko lang, mali rin naman ako doon na yung kunwari sa kopya naranasan ko. It's not something to be proud of. Okay? Dapat nga daw yung mga ganong bagay. Sabi nga ni brother, nakaka-proud ba yun? Oo nga. Oo, di ba? Tapos hindi ko sinasadya nung siya naman yung nagkwento. Alam, binalik ko lang. Nakaka-proud ba yun? Hindi nag-uurong. So, ang point ko lang is, hindi tayo proud na, nung bata nga tayo, ganito kayo ginagawa natin eh. Hindi yun something to be proud of. It is something to be ashamed of. Hindi mo na nga dapat ipinagmalaki. Hindi mo na dapat ginawa. Pinagmalaki mo pa. Ayun. Kaya may napakinggan ako na preacher, hindi daw dapat Pride Month. Shame Month daw dapat. Kasi if you're doing something sinful, hindi ka dapat proud doon. Yun yung point lang nung narinig ka. Yung mga magandang niyan, parang it brings out the best of you. Parang ganun ba yan? Kindness. Yung kabaitan. Yung kabaitan. Si Jesus mabait eh, no? Mabuti si Jesus. Okay? Itong kindness kasi, para bang nauunawaan mo eh. Naintindihan mo siya, nakaka-relate ka sa kanya. So, therefore, nag-extend ka sa kanya ng mercy. Kung paano, ng patience. Kasi, ganun ka din in-extendan eh. Ang wino-workout ko pa is yung kunwari, pagdidisiplina na medyo kasi kung magsalita. Diretso kasi magsalita medyo sa estudyante. Kunwari, may hindi makasagot kanina. Nasabihan ko talaga kasi sinabi ko na yung sagot ng 5 beses, mali pa rin yung isasabihin niyang sagot. Ano yung naisip mo? Oo, yun yung nasabi matigas ko. ang ulo niya. Kung ano yung naisip mo sagot, sorry kay God. Bakit? Yun yung nasabi Hindi ko. Hindi kaya pride yun? Sinabi mo na eh. Hindi, ang point ko naman ganyan. Nagsorry din naman ako after. Pasensya ka na kung ganyan kailangan ko sabihin. Pero napansin mo, kailangan minsan nating masaktan para matuto. Kasi nung pang-anim na, kasi na ako eh. Ano nga sample nga? Kunwari, sinabi ko sa'yo, 1 plus 2, 3. Tapos, ang isasagot mo, 4. Tapos ulitin ko, mali. 3
3 nga yung sagot. Tapos, mamaya ulitin ko na ba yung tanong, 4 pa rin yung isasagot mo. Tapos mga nakalimang beses na ako, mamamali ka pa rin. Alam mo na kung ano yung masasabi mo doon. Mali ako doon. Okay, so ang point ko is, may mga ganong instances na sa imbis na masaktan tayo, ang turo ko sa kanila, kasi nung bata ako, nasasabihan ako ng pangod, kabisote, sa imbis na magrebelde ka, magalit ka, kailangan magkaroon ka ng feeling ng desperation and frustration. Na-channel na yung no? Sabi nga sa ikatlong opening song ng Naruto, gamitin mo yung weakness mo into courage or strength. So, ibig sabihin yung sa mahina ka, gamitin mo yon as stepping stone. O mahina ako sa math nun. Kabisote nga, ang tawag sa anon, pangod. Pero naging favorite ko siya. Pangod. Naging favorite ko siya, yun yung naging highest subject. Ay, naging highest na subject ko. Tapos, tapos ang mababang grade ko noon ay computer. Tapos pero graduate ako ng IT. MSIT. Tatig tayo ng doctorate, di ko na tinuloy. Ang point ko lang is... Di mo na ba tinuloy? Di pa, thesis. Thesis. Ang point ko lang is, kahit yung pinaka-weakness mo, kunwari, pagod ka na lagi ka na lang mahina sa area na yon, meron kang pwedeng gawin eh. Ngayon, ang turning point doon is kapag sawa ka na lagi na lang ganun. Yun sinasabi ko sa estudyante ko. 180 na. Oo. 180 degrees ka na. Oo, yun yung sinasabi ko sa mga estudyante ko. Fed up! Yes, lalo na sa mga buwabagsak. Sinasabi ko sa mga estudyante ko, kailan kayo mapapagod at magsasawa at mafufrustrate na lagi na lang kayong bagsak? This has to stop, Kasi hindi naman ako hindi naman ako nagpapa-surprise quiz eh. Nasabi ko pa nga pointers eh. Ina-announce ko pa nga. Nasabi ko, test 1, identification, ang concentration ng tanong ko, halimbawa, isa ganito. May choices yung identification ko. Magandang teacher. Para hindi na sila mangopya. Yung parang pag nangopya ka na, sobrang kahihiyan na yung ginawa mo. Ang style kasi ng quiz ko, kunwari, test 1, identification, di ba, i-identify mo. Parang fill in the blanks. Hindi, may box ako doon. Nandun na yung choices. Test 2, matching type. Matching type, andun yung choices. Test 3, ikakategorize mo, andun din yung choices. Pag nangopya ka, ibig sabihin, wala ka ng tinirang dignidad talaga sa sarili mo kasi andun na lahat yung sagot eh. Okay ka palang magpa-exam, sir, no? Pero bumabagsak sila. Ngayon, kunwari, bumagsak, nagtatawanan sila, ang sasabi ko, nakakatuwa ba yun na bumabagsak? So ngayon, habang paulit-ulit kayo natutuwa na bumabagsak kayo, hindi nyo nare-realize na dapat nyo yung baguhin. Sasabihin nyo, babawi kayo next time, babawi kayo next time. Hanggang bawian kayo ng buhay, hindi na kayo nakabawi. Sabi kong ganun. You have to be frustrated sometimes or desperate enough na ayaw nyo na yung case na yon, magbago. May mga matataba nga na ayaw na nilang mataba sila, hinihingal sila, pero ayaw nilang magpapayat. Ano ginagawa ng iba? Sobrang stress or sobrang pressure, papakamatay na lang. Hindi ako okay, pasintabi lang, pasintabi. Ano lang to parang side lang to. Sa kabaong mo, mataba ka pa rin. Hindi kang binago. Kailangan nating mag-arise na gamitin nating stepping stone yun na magbago. Hindi pwede na ang gusto nating love laging pakabig sa atin. Yun. Kaya pala kadalasan kunyari yung mga nagbe-break, doon pa lang nagpapasexy. Doon pala natatauhan. Doon pala natatauhan. Oo. Kailangan saktan kailangan kasi minsan sa buhay ng tao, kailangan may meron ng pagkasawa, pagka-frustrated, pagka-desperate Yung need. Kailangan mong makita yung need. Kasi pag wala yun, kunwari, tatawanan nyo lang kako yung pagbagsak nyo, kahit na nire-review din naman kayo, uulitin nyo lang yan. Hindi kayo mag-aano dyan. Ngayon, sasabihin nila, slow learner kasi ko Naruto uli. Si Rock Lee. Tsaka si Sasuke. Di ba? Isa, genius. Yung isa, si Naruto. Masipag lang. Si Naruto, may kasi siya na yan. QB, madaya, may boost. Si Rock Lee kasi, hindi man siya magaling sa ibang area. Sa lahat, doon lang siya sa physical. Taijutsu. Pero sinipagan niya. So sabi ko, walang magic doon. Pwede niyong gawin yung bagay na yun. So, pasensya na kako kung nasaktan kita, pero
Kailangan mo i-overcome yung ganun. Mataba ka pa rin sa kabaong. Ayun nga yung pinapoint ko. Hindi para mang Hindi body na shame. fat shame, No, hindi na para i-body shame. Ang point lang is, ikaw mismo, alam mong ayaw mo yun. Hindi kasi ganito. Unhealthy kasi yun. Kasi nga, umuso na kasi yung mga fat shaming na ganyan. Pero kapag doktor ang nagsabi nun, sabi nga doon sa isa napanood kong reels tinatry ko nang kumain ng mataba yung babae. Nasabi niya, natry ko na rin mag-eat ng ibang pagkain like vegetable kasi I'm a picky eater ng ganon. taba niya. Oo, ni nung doktor, no, you're not a picky eater. Kaya ka nga nandyan Wala ka control sa pagkain, hindi ka picky eater. Yun sila. Tapos yung iba naman. So delusional kasi siya lang mag-isip minsan. Oo, tapos isa sasabi na de-deprive daw siya, ganyan, paano yan? Sabi, disiplina! sabi ng doktor, you will be fine, hindi ka mag-fade away. Kinain mo na kasi yung dapat kakainin mo for 2 to 3 years kabusit ng doktor, ganun niya kinausap yung pasyente. Ni-real talk. Pero pwede ba natin ireklamo yung doktor kapag ni-real talk tayo, masakit? Hindi, di ba? Bakit? Kaya ka nga may sakit So, sometimes, truth hurts. Truth does not intentionally hurt you. Pero kung medyo, siya, no? kung medyo taliwas ka kasi sa truth, mahihiwa ka talaga. Pero kung nandun ka along sa side ng truth, hindi ka mahihiwa. Mare-remind ka lang. So, mababa on track ka. So kumbaga, itong sinasabi na to na kindness, parang yun yung nawawala. Yung harshness ng tao. Pero hindi mo siya iiwan na nandun lang siya sa sitwasyon na yun. Kasi yung Pharisee, parang you lend parang, ano yung sinabi niya sa Matthew 23? Ano yan? Sa yung woes ng mga Pharisee na parang hindi niyo naman tinutulungan yung mga tao. You won't even lift a finger. Ang ginagawa lang nila, kinokondemn. Pero hindi mas nagagawa ng paraan. Yun din. Yun yung parang naging rule ko sa buhay Hindi ako parang huwag kang mag-correct ng tao kung hindi mo naman hindi tutulungan. mo pa siya tutulungan. Hindi. Yung para lang mali ka. Tama ako. Kaso pero maganda yung mali ka. Ito kasi yan. Ganito yan, bad. Ang hirap kasi sa school. Kunwari, alam mali sila. Bibigyan ko ng chance. Hindi pa rin pupunta, hindi pa rin magko-comply. Alam mo, binigay mo na lumabis na. Binigay mo na yung kanan. Gusto pang kunin yung kaliwang kamay mo, pati binti mo, kukunin na rin. Sabi ko, wag naman ka akong ganun. Kumbaga, teka lang. Totoo? May chance ka na, binigay? Second, third, fourth. Sabi ko, dito lang ako minsan hindi nagkakaroon ng integrity ka ako Yung sasabihin ko last chance na pero bibigyan pa rin ka ako kayo ng chance. Wag naman ka akong ganun. Pero nung minsan, nasa id ako, pag kasi hindi na ako nagalit, yun na yun. Yun na yun. Kumaga, suko na. Pagka ako hindi ko na kayo pinagsabihan, doon na kayo tumatag kasi yun na yun. Fix na yun. Kaya may binagsak ako na I'm not proud of that. Pero sometimes you have to fail people to save them. You have to fail people to save them. Actually, yan yung isa sa mga message ng Kontrabida Academy. Totoo ba? Movie. Sometimes you have to fail people to save them. Kasi baka kasi hindi na tumatalab yung maayos na pakikipag-usap. Baka hindi na tumatalab yung punishment. Baka kailangan mo nang ipagkaloob yung consequence nung doon lang matututo. Baka doon na matuto. Oo, kasi parang yung sa prodigal son, baka hindi siya matuto kung hindi siya sumagad So, nito, may binagsak ko 3 estudyante. Nito? Itong unang quarter. Binagsak ko talaga. 72, 74, 74. 3 sila. Kasi, ma-jamming pa Alam mo, parang teacher pa yung nagmamakaawa. Parang inahabol mo pa. Tandaan natin, si God, higit pa. Ano ang sabi nung binagsak mo? Sir, baka naman pwede. Kinompleto na natin. Nag-remedial kayo. Yung remedial nyo, bagsak pa din. Meron ba naman ka ako nag-remedial? Hindi pa pag-iigihan. Another chance na yun. Sorry. Hanggang doon na lang talaga. Bawi na lang kayo second quarter. Bagsak ng first quarter. Bawi na lang kayo second quarter. Pag ganun ba, sir, fix na yung failed na marka na yun? Sa quarter lang na yun. Sa quarter kasi ang titignan pa rin pero doon. nandun pa din yung nandun pa din talaga nakamarkado na. Para lang makita nila na
May consequence talaga. Gagawin ko talaga. Pero hanggat maaari, hindi ako nambabagsak. Baka ito yung sinasabi mo na kailangan may masampulan. Oo. Naalala mo yung Sancho. So, kumbaga, di ba yung sinasabi natin sa politika natin sa Pilipinas? Kailangan may masampulan talaga. Kasi dahil walang nasasampulan, kaya walang pangil ng batas, hindi natatakot. Hindi siya deterrent. Hinahabol ko talaga na wag sila magka-record kahit na pang guidance na yung ginagawa. Hinahabol ko talaga na pagagalitan ko lang pero hanggat maaari hindi ko dinadala doon. Kasi once na nagka-record sila sa guidance, mahirapan sila sa college. Baka hindi nga sila i-accept eh. So, ang point lang nun is sila hindi nila binavalue minsan yung ganun. Yun yung nangyayari. So, kumbaga... Yung kabaitan na ano tawag doon? Na to take for granted. Yun. So, tinuluyan ko na. Yun. Sabi ko, bumawi kayo ngayon. Tapos parang hindi rin naman bumabawi. Sabi ko, pang summer class ka ako yung ganyan. Sige. Ang unruly pa sa loob ng classroom. Kinausap ka ng magulang o wala pa? Ilang beses na pumunta yung magulang to. Ano sabi ng magulang naman? Yung advisor na kumausap eh. Minsan kasi ganito, no? Tama naman yung values sa bahay. Siguro may ibang influence. May mga ganitong cases hindi naman sa lahat ng cases na kapag unruly yung anak is sa bahay is hindi okay yung pagpapalaki sa bata. May mga cases na mabait yung mga magulang. Pero talagang yung bata is hindi mo alam kung saan na-influensyan or whatever. May mga ganong cases. Para lang hindi natin one size fits all na pag unruly yung bata, unruly din sa bahay or hindi okay pagpapalaki sa bahay. May cases pa rin, though maliliit na cases lang, na okay naman sana eh. Matigas lang talaga yung ulo eh. Yung ibang impluensya. Oo. So, kumbaga, wag magbigay tayo ng room doon sa ganun. Pero, pero syempre, maalaga pa rin na ang values ay nagsisimula sa bahay. Hindi yung katulad nung binash nila yung teacher na nagsabi noon na partnership. Sabi ko ganun, sa comment section pa lang, ang dapat palang unang turuan ng values, sa comment section na, yung mga magulang na hindi naunawaan. Kung ano yung context Kung ano yung context nung sinabi. Baka nga yun din yung mga same na magulang na madaling ma-impluwensya ng mga fake news at saka yung mga leftist na ideology. Kasi parang madaming comment doon na ang sabi, di ba, parang, kaya nga kayo sinisweldohan di ba? Bakit kami so dapat pala, sinisweldohan din kami. Di sumagot yung isa, bakit nung ginawa nyo ba yan, kasama nyo kami sa sarap? Hindi naman, di ba? Pero kung titignan natin yung Biblia, wala ng pilosopohan. Magulang talaga ang una na nagtuturo ng salita ng Diyos, ng disiplina. Magulang talaga. Again, this is not true to all parents. Kasi may mga parents naman talaga na ginagawa talaga nila yung part nila. Minsan kasi kahit, yun nga yung sabi Ecclesiastes Minsan kahit gawin mo lahat, results may vary. Parang gano'n. Tsaka hindi tumataas lang yung chance. Tsaka hindi laging yung mas matanda ang tama. Hindi lagi yung mas matanda ang may wisdom. Ano na yun? Bible na mismo nagsasabi nun. So, maaari na baka yung magulang hindi rin naturuan ng tama nung sila yung anak. And we have to accept that. Ayun. Kaya kailangan, sa tingin ko, hindi lang estudyante ang may personal development na subject. Kahit yung mga adults na siguro kailangan i-remind. Propose ko yan. Propose ko. Alam mo, may singit ko lang bago tayo mag-move on. Okay. Meron akong pinsan. Okay. Na... hindi ko siya pinsan. Pamangkin. Pamangkin ko siya. Okay. Ano siya pinarurusahan siya ng kanyang tatay. Okay. Yung face the wall, yung gano'n. Stricto daw, gano'n. Stricto na harsh. Okay. Kumpara sa generation ngayon. Pero normal yun Harsh lang siya ngayon. Pero normal yun. Ngayon, parang sobrang lupit daw yung ama dun sa bata na to. Tapos, si mama nagsabi sa akin na, kasi nung bata din kasi yung ama, ganun din. Pinarurusahan ng stepfather. Pinamaltrato. So, naipapasa. So, may ganun pala. Even yung mga bully ngayon, mga nabully lang din yan before. Naggumaganti siya sa sa mundo.
Oo. Parang mga villain arc, Oo, gano'n. parang mga mga, ganun. mga movie. Ganti Ay, sa... nagka-compassion ka pa tuloy sa mga Oo. villain. But again, they do not justify Mm. wrong behavior. Di ba ganun yung sa mga villain? Ah, Parehas lang sa kanila. Yun yung maganda dun eh. Parehas sa kanila nung hero ng nangyayari. ah. Parehas na inapi. Pero yung sa hero parang wala nang maapi. At saka nag-rise up siya. Oh, para wala nang maaping iba pagtatanggol ko ang api. Yung ano naman, inapi nyo ako nun na. Humanda Ako kayo. naman, Bukas, luluhod ang mga tala. Ayun. Next tayo, yung humility. Hindi, mahaba kasi ito eh. Kailangan ng pagpapakumbaba. Long suffering shows how humility will affect my reaction towards other. So sana wag daw tayong impatient, nasabi ko sa sarili ko, short or filled with resentment towards the weakness ano and sin of ano yung others. resentment? Ano magandang Tagalog niya? Search natin sa Merriam's para Resentment. Pagka para kasing resentful. to feel or express annoyance or ill will against other people. Ano, irita? Ganun? Oo. Resent. Oo. Nare-resent. I resent Naiinis. you. Naiinis. Naiirita. Ayan. So, So, kumbaga, nadagdag na naman sa vocabulary nyo. minsan nasasagad naman talaga tayo. Honestly, ito yung mali sa akin. Yung nagpa-pile up kasi ako minsan na sabi ko nga nung kahapon, pag pinagsabihan ko yung isang tao, hindi ko siya once na naobserbahan na ginawa yun. So, kumbaga, pag sinabihan ko yung tao na yon, twice, thrice ko na nakikita, walang nagsasabi. Kumbaga, ipon. Oo. So, siguro, ang sa akin is mas i-extend ko pa yung grace and mercy at saka mas maayos sabihin. Kaya nga lang, pag nasa academe ka kasi, ginawa mo na lahat ng approach, parang hindi mo makita yung side of effort naman nila. Kaya Ayun. susungit ka eh, no? Oo. Kaya kadalasan sa mga teacher, susungit na eh, no? Dahil dala ng pagkakataon, kailangan. Minsan kasi pag senior high school yung hawak mo, parang humaba yung pagiging bata nila eh. Pero natatandaan ko kasi sir, nung ako nag-aaral, wala akong teacher na kayan-kayanan. Hindi naman kasi dapat. Yung mga kinakayan-kayanan ng estudyante. Oo. Ngayon kasi, uso eh. Isipin mo lang, Sir Naliw, Alam mo naman yon. Pero kahit ganun yun, walang estudyante na kinakaya-kayanan siya. Diba? May authority kasi ang lalaki, sa totoo lang. Though may authority naman yung babae sa school. Pero iba kasi pag lalaki yung teacher. May ibang authority nga. So, kumbaga, it's very important na tayo na may authority, practice talaga natin yung patience. Kaya sasabi ko na lang para bang patience. sabi ko, minsan loloko yung estudyante ko, buti lang ako, teacher ako. Buti lang ako, may lisensya ka ako. Kung napagsasako ko lang ako. Sabi ko gano'n. Syempre. Mawawala yung lisensya. Syempre, sinasabi ko yun kasi kilala na ako ng mga estudyante ko. Pero kunwari, bago-bago pa lang, hindi ko sinasabi yun. Kasi yung iba, kasi yung iba, out of context ako, magiging sensitive na para bang... Sasako daw kami. Kumbaga, hindi naman tayo walking on eggshells, na para bang hindi ka pwedeng magbiro, hindi ka pwedeng gumamit ng jargon na ginagamit mo sa mga kakilala at kabarkada mo na hindi mo naman talaga gagawin. Pero kumbaga, pag mga woke or insensitive, or sabihin natin na leftist yung gagawa nun, out of context ka talaga. Leftist. Ngayon, sabi ito, forgiving one another. Napakaganda nitong forgiving one another. Kasi kapag iniisip mo na very forgiving ka, yung in-enumerate dito about forgiveness ni God, sobrang tindi. Para bang nahiya ka pang nag-forgive ka. Parang mas higit yung kanya. Kung proud ka na forgiving ka. Oo. Kung proud ka na mahilig ka magpatawad, pag tinapat mo dito, parang mahihiya yung pagpapatawad mo dun sa pagpapatawad ni God. Sample. Totoo? Hindi mahirap magpatawad sa totoo lang. Lalo na kung sinagad yung asar mo. Sabi dito, God holds back His anger very long time when we sin against Him. He bears with us a long time kahit na we sorely provoke Him. Israel, 10 times. Pero totoo sir, Pinovoke siya. Totoo sir na kung hindi ka pinatawad,
talaga, di mo na-realize kung gaano ka pinatawad, mahirapan ka. magpatawad. Kaya those who have been forgiven much. Loves much. Luke 7:47. Diba? Yun yung ano dun eh. Pag nakikita ko yung orasan ko na 7:47, whether AM o PM, hindi pwede na hindi ko maaalala yung... 47. Ayos yun ah. Basta teka, para hindi tayo fake news. Teka, Luke 7:47. Basta tuwing makikita ko yung oras ng relo ko, tapos makikita ko yung 7:47. Baka fake news eh. Tama ba? For this I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. For she loved much. But he who is forgiven little, loves little. So he is being forgiven, she loves much, forgiven little. Okay. So yun, pag nakikita ko yung oras na 7:47 AM o PM, yun yung laging tumatatak sa akin na verse. Sinabi ko yung sa masadyante ko, magagalit ako, pero kunwari, pagdating ko mamayang gabi, isipin ko yun. So kumbaga, hindi ko trip na magalit lang. Yung para bang, okay, grumpy ka lang. Ang araw na ito ay magagalit lang ako. Pinagplanuhan. hindi ganun. Meron pa naman akong teacher na wala sa tamang pag-iisip, tapos magagalit, ay nasa matinong pag-iisip, tapos magagalit-galitan. Yung iba, sinasadya para hindi mag-discuss. May mga ganun. Ano sa tingin mo, sir, yung kasalanang parang hindi mo kayang mapatawad? Madami no? Hindi kaya mapatawad. Oo. Pero paano yun? Dapat kang magpatawad. Teka lang, kasalanang so far, sa experience ko muna. Wala pa. Wala naman. Kahit yung yung pinakamalalang ginawa sa akin sa previous na slander. Hindi lang slander. Talagang character assassination tsaka ostracization, ostracism. But they will not admit to that. They will not admit to that kasi isipin nila sila yung tama. Kahit na hindi sila nanghingi ng sorry, inayaan ko na lang din, parang, God, sige, balato na sa'yo to. Kasi ikaw din yung nakakulong pag hindi mo binigay. So parang, I think... Parang yun nga, parang anytime nakaready naman yung forgiveness mo, ganun. Kung manghingi sila. Pero pinatawad mo na. Pinatawad ko na kasi para bang... Sa hangin, ganun. Hindi ko na ka-in-expect na hingi sorry. Hindi ko na ka-in-expect sila na hingi ng sorry. Kumbaga, ganun yung isip ko. Hindi to hihingi ng sorry. So, rather na ikulong ko siya at ikulong yung sarili ko, patawarin ko na lang. Hindi ko ina-advise na ganun din yung gawin ninyo. Okay? Pero kumbaga, binagsak ko na, wala na akong expectation sa tao na yon. Kaya, hindi siya mag-sorry, hindi na ako masyadong affected. Wala nang hold. No, wala na siyang hold sa akin. Yun. Isa-isayin ko lang ng mabilis. Sige nga. Si God, nag-reach out siya kahit sa mga masasamang tao. Though ang habit ng tao is kapag yung offending person has a bad character, possible, hindi na niya papansinin, hindi na niya kakausapin. Ngayon. Irita siya God makes the first move kahit na hindi naman siya yung nagkasala. O, di ba? Siya na una O, di ba? Ano siya pa? kung manghingi, siya na una di ba? Ito ang masakit at nakakahiya. Si God, pinapatawad niya tayo knowing na the same way, the same sin, uulitin din natin. Wow. O, di ba? Sabi dito, it is the habit of man to forgive only kapag nangako at talagang nagpanotorize. Di ba sabi nga na di ba sabi nga hindi pwede na sabi-sabi lang. Kasi that is just emotional hearsay. Hearsay lang daw yung kung walang notary walang kasulatan. So ganun lang papayag yung tao. Pero si God daw, kahit alam niya, nagagawin mo din naman yung kasalanan na yun in the future. Still, He chooses to forgive. Ano pa? God's forgiveness is so complete na ginrant niya tayo ng adoption. Pero yung man, hindi parang ala na yan, canceled na yan. Uso pa na may cancel culture. Entitled tayo, no? Yeah.
parang, ayun nga, no? Parang hindi tayo grateful. Parang pinanganak tayo na, I deserve this. May mga nakakasagad. I know my rights. May mga nakakasagad din naman kasi mga tao. Kunwari sila na kayo nagkamali, sila pa'y demanding. Parang gusto mo sabihin na, wow, the audacity. Mahiya. Kumbaga, i-apply natin hiya. The audacity na. Pero Brad, tinuturo kasi yun sa subject na yun. Kasi maraming mga tao na dapat mahiya, hindi nahihiya. Kapalang apog. Oo. Hindi mo lang magpasalamat, di mo lang appreciate, di na nga nahiya, di pa nagpasalamat. Makapalang apog. Yung mga kaibigan na dire-diretso bubuksan yung rep, laban lang kayo ho. Do not abuse friendship. Meron akong co-teacher, kunwari, sabi ko, alika libre kita. Hindi wag, okay lang, may sweldo din naman ako. Pero ano din yun, generous din yung tao na yun. Gusto rin niya. Sa ganong quality niya. Nag-similar kasi kami ng ugali eh. Ang stand ko kasi, kahit na closest friend pa kita, hindi yon license para abusuhin ko yung kabaitan mo. Ganon siya, ganon din siya. So, naiintindihan ko siya. Kaya ko na rin binabalik na sa akin. O, di ba, ikaw din naman. Okay, sige. Ako naiintindihan. Hindi kita pipilitin. Ayan. Alam ko na magandang title ng episode na to. So, ngayon, si God... Huwag kang masungit. Di ba? Tatag mo ba? Ganda, no? Itatag mo ba? Okay. Next, si God, kinuha niya yung penalty ng kasalanan natin. Tayo naman, di naman natin kukunin yung penalty ng tao nagkasala sa atin. Siya umako eh. Di ba? Grabe nga. Si God, ni-reach out niya yung tao para maging okay uli sila. Knowing, no? Yun yung naging motivation ko bakit pinuntahan ko yung kinukwento ko. Na, sige, step 1 ulit tayo. Wala nang gamitan ng mga puntos nung nakaraan. Okay? Though, alam mo... Wala na yung ginawa mo to. Though, alam mo naman mananalo kapag ginawa mo yon, hindi na yun yung point. Kasi si God, kahit ilang points yung iharap mo sa kanya, talo ka. So, doesn't matter. Hindi mo na dapat gamitin yun sa kanya. Woo! Sabi nga ni God, sabi nga ni Kuya Jo. Bigat ah. Sabi nga ni Kuya Jo, kung magpupuntusan lang, walang matitirang buhay. Kasi lahat merong offense. Okay? Ano pa? God requires no probationary period. Bigyan muna ako ng time bago kita patawarin. Alang ganun si God. Sasabihin mo ni God, anak, teka lang, pag-iisipan ko, una ko patatawarin kita. Alang ganun si God. Pero tayo kasi, meron tayo probationary period. Hayaan mo muna ako makapag-isip-isip bago tayo mag-usap. Na-attend ako dun sa parang youth conference siya na sila Pastor Ru dati ng mga panahon. Tapos meron dun sa dulo, pinagitnaan siya eh. No? Pastor Ru, taas ng energy nun eh. Tapos yung sunod, parang ano lang siya, yung chill lang siyang mag-share. Hindi siya yung, So medyo die down yung Tapos isa sa mga shinare niya, yung unforgiving yung servant. Okay. Yung may utang siya sa hari. So, ang message niya kasi yung forgiveness sa dulo. Ang dulo eh. Ang nangyari, parang in-explain lang niya ng matino. Tapos, pinakita lang niya yung ugali ng tao na binuhin mo, siya, may utang siya, tapos nakita niya yung utang. Nagalit siya. Ganun. Kung ginalit niya kami na dun sa, nagalit yung kami dun sa taong servant na yon na, servant ba? Kapwa slave na may utang sa kanya. Okay. So, yun nga. So, galit kaming lahat dun. Tapos sa dulo, kita niyo yan? Ganyan kayo pag di kayo nagpapatawad. Ganun lang kasi. Ganun lang kasimple. Kung ano yung inis nyo dyan, ganyan din kayo pag di kayo nagpapatawad. Pero alam mo, di ba sabi mo... Yun yung tumatak. Yun pa yung tumatak sa akin, hindi yung... pero di ba sabi mo, yung isa energetic, tapos yung isa parang chill lang. Ang ini-expose din doon is yung human heart. Ganon ka dali na i-manipulate yung puso ng tao. Na kapag hype na hype yung isa, yun na yung mas okay. For example, si Boy Pick Up. 'Di ba hindi naman magaling si Boy Pick Up. Na hype lang ni Hype Man. 'Di ba? Si Eren Neiman pala yun. Hindi ko kilala. Kilala mo ba yun? Yung kalbo na ngayon is influencer. Ang point ko lang is sa taong humble, sa taong bukas ang puso Hype Man, sa taong bukas ang puso, kahit kakainin niya. So, ibig sabihin, yung unforgiving debtor na yon, malaki ang impact sa kanya kung bukas yung kaisipan niya. Kaya, wag tayong madaling mang-judge ng appearance lang na, dahil performer ito, charismatic mag-share, mas maganda yung message niya.
Pare-parehong word ni God yun. Doesn't matter yun yun. talaga yung pinaka-tumatak sa akin nung Totoo naman eh. Plot twist no? Kahit sa mga movie, ang pinaka-nagagandahan ko yung mga psychological na movie. Kunwari, yes, maganda siguro yung Iron Man yung sa Avengers, mga ganito, ganyan. Yes, na nakikiagree So, ako. maka-DC ka ba? Okay din ako sa DC. Kasi medyo sila parang walang happy ending. Ako yung tipo ng tao na pwede kong i-appreciate kahit opposite the Hindi genre. ba sila magkalaban? Hindi na magkalaban. Pero pinaglalaban lang sila. For example, kaya ko i-appreciate yung bagong Superman. Meron din ako ibang appreciation dun sa lumang Superman. Kaya ko yung ganun. Kumbaga, you can accept na yung iba't ibang Oo, kasi may iba-iba naman akong lente ng pagtingin doon. May mga areas ako na na-appreciate dito na hindi doon. And kailangan nating tanggapin yun. Hindi tayo, two sides lang na, hindi to sa sin at saka sa holiness, ibang usapan yun. Preference. Dapat doon, talaga tayo, hindi neutral. Pero sa mga ganung bagay, kailangan natin tanggapin na possible na may mga tao na ganun. Last part is yung forgiveness ni God is kumpleto. Pero tayo, hulugan. pero tayo naman, habit ng man, we feel we should be complimented when we merely tolerate those who sin against us. Kailangan i-appreciate nyo ko. Di ba pinagbigyan ko nga, dapat di nyo ako ginaganyan, di nyo ako sinasabihang masungit. Yun. Mali daw yun. Si God nga Walang ganun-ganun. Medyo marami pala akong maling mindset sa forgiveness. Buti na, mo yan? Kaya ka binabasa ko to, parang buti ako ang ulang na ako. Buti na sabi mo yan. Okay. Sa tingin ko, kahit walang podcast siguro kakausapin ko na lang dito yung sarili ko. Kakahiya, no? So, sabi dito, suppose that someone... Hinarap tayo kay God na, ganyan ka mag-forgive ganito ako mag-forgive sa'yo Parang ganun no? Tapos ikaw may kondisyones. At ito, mas masakit pa doon. Hindi sinasabi ni God na ganito ako mag-forgive sa'yo. Hindi. Na-realize lang ito nung mga tao na nahubaran yung kanilang pagkatao. Di ba? Hindi niya pinapamuka. Though, may mga times na kailangan manumbat ni God sa atin, hindi dahil hindi para saktan tayo, kundi para ipakita na mahal niya tayo. Yung for example, sa Israelites. Kay Job din. Yung mga ganon. May mga sumbat na galing kay God na tama Maintindihan mo dahil sa love niya. Pero dito sa part na to, hindi naman siya nanumbat Nahubaran lang yung mga writers, yung mga commentators dito na ito talaga si God. Hindi niya pinamukha sa atin. Talagang sadyang makapal lang talaga yung mukha natin para hindi makita na yun yung kabutihan ni God. Okay? Ngayon sabi dito, above all these things, yung love daw talaga ang dapat nating gamitin. At eto, para tapos na tayo din sa verse na to, yung peace daw ni God at dapat mag-rule sa ating puso. So, kumbaga, hindi at peace, ayusin mo yung relationship mo with God at saka ibang tao. Last part, may tinatawag tayong let the word of Christ dwell in you richly. Ang term dito na dwell in you ay allusion sa term na Shekinah. Ang kalwalhatian ng Diyos na nananahan o nananatili. Yun yung sabihin kasi ng Shekinah glory. Ang kalwalhatian ng Diyos na nananahan o nananatili. Okay. So, kumbaga, yung salita daw ni God dapat manatili sa atin kasi sa mga darkest times, alam natin kung saan huhugutin yung liwanag. Kaya maganda sinabi dito mag-sharean kayo, encourage one another, kantahan yung isa't isa ng psalms, hymns, and spiritual song. Minsan kahit hindi naman kailangan ng advice ng ibang tao ka lang, kantahan mo lang siya, nare-refresh na siya Hindi, may refreshment talaga kapag sa kantahan ng praise and worship, gano'n. Sa tingin ko na may miss out ng mga late. Hindi, talaga naman yun. Kasi kahit si Paul Washer, sinabi niya, nakaka-refresh yung praise and worship. Talaga siya So, agahan natin. Hindi. Baka ka sa praise and worship pa lang, na-refresh ka Hindi, minsan may ganun talaga Parang, part kasi siya talaga ng service ng full yun sige. 18 to 19. Ito na. Maikli lang to. Yun lang. Mga misis. Sundin nyo ang mga mister nyo kasi yan ang dapat gawin ng mga sumusunod sa Panginoon. Mister naman. Mister, mahalin nyo ang mga misis nyo at huwag kayong maging malupit sa kanila. Okay. May anak pa
Doon tayo susunod mamaya. Doon muna tayo sa babae. Hindi sumusunod yung babae sa lalaki dahil desirable yung qualities ng lalaki. Yun. Tingin Hindi mo. ganon. Hindi daw dapat ganon. Hindi rin daw sumusunod yung babae sa lalaki just because kasunod-sunod yung lalaki. Hindi daw dapat factor yun. Ang pinapoint out lang dito is simple. Sumusunod yung babae sa lalaki kasi yun yung dapat na nature ng asawang babae sa asawang lalaki sa relationship bilang mag-asawa. At ang sinasabi dito, to your husband. Hindi naman sinabi na wife, submit ka sa lahat ng lalaki. Hindi, sa husband. So may scope lang din. Okay? Hindi rin usapin dito kung mas magaling, matalino, matangkad, mas malakas. Sinasabi to sa kasal eh. Oo. Ang sinasabi lang, na issue ngayon to dahil nga, bakit sabi naman misogynistic, kaya na naman si misogynistic. May ma-label lang eh. Kaya sabi nga doon, yung mga right, sinasabi nila yung opinion nila. Yung mga leftists, dinadiagnose. Misogynistic ka. Hindi yun yung usapin. So dito, simple lang sinasabi. Ano ka ngayon? Dahil sinabi mo misogynistic. Mag-i-invento rin ako ng term. Mag-i-invento. So, simple lang sinasabi dito. Yun dapat yung maging nature ng babae. Yun lang. Ganun lang kasimple kasi yun yung command ni God. Hindi siya dahil mas magaling yung lalaki, mas powerful yung lalaki, mas malaki sweldo. Meron akong napakinggan dito. Kaya ito inutos kasi it is fitting natural to the Lord. Sa babae to dominate and disobey authority. Oo. Pero inaalis nga tayo sa lumang nature. 'Di ba? Which is yun yung isa sa mga consequence dun sa Eva at Adan. Kaya nga sabi ko, hindi nga dapat Eva at Adan eh. Adan at Eva dahil hindi naman kako si Eva yung... Sasabihin na naman, misogynistic. Sabihin ka. Ngayon sabi ko doon, maraming distinction yung sinabi ng Bible sa first 6 chapters pa lang ng Genesis. Lalaki, babae. Diba? Si Adam and Eve, holiness, at saka yung wickedness or sin. So, may distinction. Yun yung nangyari kasi yung consequence after nung kinain nila yung fruit. Diba? Gives your knowledge. Desire will be for your husband. Pero yung desire na binabanggit doon, akala nung iba is positive na, desire mahal na mahal. Hindi. To dominate. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya yung spirit of Jezebel, di ba? Yan yung mga issue. Ayun nga yung nakakatakot doon. Pero hindi pwede na sasabihan mo yung babae na mag-submit. Pero yung lalaki, walang command. May command din. At mas mabigat yung command sa husband. Sabi dito, husband, love your wife. Yung ginamit na term sa love ay agape. Uy. So, ibig sabihin, the highest form. Medyo So, ibig sabihin, kasi sabi dito, do not be bitter towards them. Even na may ugali yung babae na ayaw mo, nakaka-bitter sa'yo, kailangan mo pa rin mag-deny bilang lalaki. Kasi ang ginamit na term ikaw dito. pala ang loving dito pala dapat. Di ba? Yung mister. Hindi nga yung misis pala ang loving. Actually, agape dapat dito, mister, hindi naman romantic yung ibig sabihin ng agape dito eh. Yung agape na term dito ay love without changing, self-giving love that gives without demanding or expecting repayment. Love so great that it can be given to the unlovable or unappealing. Woo! Love that loves even when it is rejected. So, yung agape daw, nagbibigay at nagmamahal kasi gusto niya. Hindi dahil gusto niya na may kapalit. Yun yung order sa relasyon ng mag-asawa at ngayon balik tayo. Mas mahirap. Sigaw ka na sigaw na ba't kailangan mag-submit? Sa ibang verse nga sinabi, ialay mo yung buhay gaya ng pag-aalay ni Kristo sa kanyang iglesia. Mas mahirap yun sa lalaki. Tapos sabi kong ganun sa mga estudyante kong babae, every time na sinishare ko yung submission ng asawang babae sa asawang lalaki, ang una kong pinagsasabihan, yung lalaki. Kasi sa kanya yung mas mabigat na pressure. Kasi dito nakalagay, kailan pwedeng hindi sumunod yung babae? Minsan ganyan yung hinahanap eh. Kailan ako pwedeng hindi sumunod? Pag yung ginagawa niya, hindi maka-Diyos. Ayun. Yun. Ito sabi dito, pag
yung sineshare ng asawa o yung inuutos ng asawa, magkasala yung babae, hindi talaga. Pag yung lalaki is mentally, medically incapacitated or may ano na sa kaisipan or naka-high, wag talaga. Ano pa? Pag violente na yung asawa, physically, nananakit na. Disorder. Oo. So, pwede nang hindi mag-submit yung asawa doon. And lastly, kapag binrake ng husband yung vow ng marriage sa pamamagitan ng adultery. So, alam mo na adulterous siya, pwede ka na hindi mag-submit doon sa kanya. The wife does not need to submit to her husband being in adulterous. So, ibig sabihin, currently, nasa adulterous na relationship. Ayun. So, next, 20 to 21. Mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay kasi masaya ang Panginoon pag ginagawa nyo yan. Mga tatay, huwag nyong i-provoke o pagalitan ng sobra ang mga anak nyo. Baka ma-discourage sila. 22 ba? 1 lang. Okay. Siyempre, given naman to ang kauna-unahang command na may kalakip na pangako is yung pag-honor sa magulang. Habang nakatira tayo sa poder ng ating magulang, kailangan nating sumunod. Pero pag wala na tayo sa household nila, pwede naman natin hindi sila i-obey, pero dapat hindi mawawala yung honor and respect. Okay? Kunwari may sarili na tayong pamilya, yun yung una talaga. Yun, kasi hindi ginawa ng magulang mo. Diba? Ganun, yun talaga yung una. Sa Pilipinas kasi, mahilig tayo sa extended Oo. Bilang sa social work profession kami, sa trabaho, talagang bilang Pilipino talaga, extended family tayo, uso. Oo. Kaya dito hindi nga, yun nga ang problema kadalasan. Dahil hindi nakabukod. Yun ang problema ng mga biyanan problems. Di ba, yun yung mga issue na nag-uusapan natin lately. Na minsan, papasok na naman yung hiya. Minsan, di nahihiya yung isang party na dapat alam nila. Minsan, taong simbahan pa. Na dapat, hindi natin inaasa sa ibang tao, yun tayo yun dapat may obligasyon. So ito, yung mga bata, kailangan nilang sumunod. Kasi, immature sila Yung foolishness bound sa heart nila Yung ano, paano ba to? Ito, Sergeant Medo, medyo magandang usapin to Kapag ba ang magulang mo, tumanda na. Okay. Kailangan mong suportahan. O, pwede mong sabihin na, bakit mo ako ginawang insurance? Yun. Paano balance, no? Sige, para sagutin ko yan, yung second part muna, i-share ko. Sige. Sabi, mga magulang, huwag nyo naman i-discourage o gumawa kayo ng kahit anong bagay na ikasasama ng loob ng inyong anak. Kasi minsan, yung values na kinakalakhan ng anak, natutunan din nila sa kanilang mga magulang. I am not saying na all the time, ha? Parang osmosis siya. Okay. Nakuha lang niya. Kumbaga, na extend lang sa'yo. So, kumbaga, ang point lang nito is make sure tama yung values na naituturo sa loob ng tahanan. Ngayon may nagtanong, ano ba dapat values na ituro? Patay doon. Ibig sabihin, wala nga talagang patay values. Nga doon. So, patay doon. Tapos hihinga ng sweldo yung teacher. The audacity yan. Okay, sige. Kaya, my point exactly. My point exactly kung bakit. My point exactly. Ang tiyaga lang nung teacher doon na nag-viral pinost niya yung ito po yung example ng mga values na pwedeng ituro. Sa tingin ko, hindi lang yung bata ang kailangan ng personal development, pati magulang. Yan natin, no? Pero kapag ang tao, na born again, makikita niya dun na ay obligasyon. Hindi kailangan edukado ng magulang sa education system natin. Magkaroon lang siya ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ma-born again siya. Makikita niya responsibilidad niya yung anak niya. Yun lang. Pag naunawaan niya yun, hindi niya gaganunin yung mga teacher. Ano nga, sir hayop nga hayop nga lang. Alam yung mga inakay. Diba? Diba? Minsan nga kapag naligaw may time na kunwari, nanganak yung pusa, naligaw yung ibang hayop, sabay, baby, alagaan din niya. Kasi isipin niya, anak din niya yun. Hindi niya sariling anak yun, ha? Tapos tayo papalaglag tayo ng bata, yung mga batang iniiwan sa mga basurahan. Teka lang ha, baka may mamiloso po dito. May napanood nga ako. Wait lang, ang dinadrive nating point dito, yun ay hayop na
walang ganong wisdom sa mga bagay-bagay na gagawa nila. Kasi baka sabihin nila, ba't may nangangain na? Pinoint out lang natin na may mga ganong cases yung hayop na ang IQ nila ay hindi naman kasing nung Capable IQ na, sila. oo. How So, much how more much pa more? sana tayo? Yun yung pinopoint natin. So, kumbaga, sana'y magulang, wag naman nila i-discourage yung kanilang anak. Wag naman sobrang harsh ng Bilang magulang, parenting dapat style. maalam ka sa Bible. Mm-mm. Kaya dapat Christian ka eh. Wag nating sinasabi lagi na i-honor mo ko, sundin mo ko. Pero yung part mo na hindi mo pinakikinggan yung anak mo, lagi na lang sila yung mali, para bang humahanap ka agad ng butas na Toxic, ikagagalit toxic. mo sa kanila. Oo, mali naman kasi yun. Okay? Tandaan, Tapos, hindi ko pa nag-share ng yun, Bible. ganun share. Ngayon, Hindi ka pa example. meron ako na encounter na gano'n. Pero syempre, kwento yun nung estudyante. Hindi ko alam kung Full totoo. story. Pero syempre, For the sake of nagbibigay ako ng, kumbaga, pinaniniwalaan ko naman, pero kumbaga, nagbibigay ako ng boundaries. So, kumbaga, Bible. bilang mga magulang, Christian, kailangan hindi tayo authoritative lang na pakabig lang sa atin. Actually, kahit hindi magulang ito sinasabi, ang word ni God ay hindi puro pakabig sa atin. Yung word ni God is ibinibigay para maging pagpapala tayo din sa ibang tao. Balanse ang salita ng Diyos. Inelected. Oo, hindi pwede na laging papunta lang sa magulang. Meron din papunta sa anak. Ito, husband, wife, yung father and children. Father nga yung ginamit dito kasi yun yung mas may authority. So, paano, sir? Aalagaan pa So, ito na yung sagot. Kung pinalaki mo yung anak mo ng nang tama? merong concern ng tama, values, Hindi mo na kailangan i-demand. hindi mo kailangang i-demand. Gagawin niya. Okay. Yes, titi mo sa isip niya. Paano kung natuto siya ng ibang values? God forbids. Mali yun. Mali. Parang kalapastanganan naman sa anak. Pero kunwari, pinagtrabaho mo yung anak mo, naging breadwinner siya, kahit na meron ka naman pwedeng sacrifice na gawin, do not expect na ganong value Yan, system. magulang ka, ikaw ang tamad. Tapos, Oo, ikaw yung tamad, inasa mo. sa... Kaya, magalit na sa akin yung ibang mga magulang. Kunwari, ang anak nyo ang nagtatrabaho kahit na may capability kayong magtrabaho. Minsan nga sinasabi, may binabantayan daw na lolo, ganyan-ganyan. Tapos yung pension ng lolo, yun yung pinangaano sa apo. Tapos tinanong ko, lagi ba nagsiselfone yung nanay mo? Hinala ko lang yun. Medyo po. Ayan. Tapos na yung usapan. Give up niya. Lalo na ngayon, madalas, kaya neglectful yung ibang magulang kaka-cellphone. Oo. Hindi, dati dahil sa bata, hindi. Yung mga millennials ngayon na magulang, kaka-cellphone. Hindi dati, yun yung linya nila eh. Oo. Kaka-cellphone Hindi, ngayon. totoo yun. Ngayon bumalik sa Hindi kanila. kasi, yung mga bata na sinasabihan noon, sila na yung tumanda. Sila na yung tumanda. Yun pa rin, kaka-cellphone. Tinanong ko yung single mother na co-teacher ko, ma'am, kasi siya, namatay asawa niya, napalaki niya yung tatlong Abiyuda. anak niya. Namatay asawa niya, napalaki niya na maayos yung tatlong anak niya. They are very polite. Talagang sila, respectful, hindi sila intrusive. Okay sila. Naging estudyante ko nga yung isang anak and next year yung isa naman. Okay sila. Kapag nagsabi na single, tapos sasabihin na, ang hirap nga na may anak ganyan-ganyan eh. Minsan nauunawa ko pag sinabihan sila na, isa pala yung anak mo, ganyan na yung bahay, ganyan na yung itsura, lagi ko nire-recall yung co-teacher ko na yon. Kasi napakasinop nun sa gamit, sa bahay, ganyan. Napaka-ayos Kaya niya. Kaya niya yung tatlo. Ngayon, tinanong ko lang siya, ano ma'am sa tingin mo yung problema? Bakit may mga ibang single ma'am na isa lang yung anak? O kaya may asawa pero hindi naman magawa. single mom. No? Hindi naman single ma'am, hindi magawa yung no. responsibilidad. Alam mo, ito lang yung sagot niya. Ma-cellphone kasi yung mga ibang magulang ngayon. Sa kanya galing yun daw ang observation niya. Hindi ko nila lahat. Hindi malayo. Pero hindi Hindi malayo. ko nila lahat, pero hindi yun malayo. Pero may nag-click sa'yo na, ano. Nung sinabi yan, tas nakilala mo yung tao, mapag-post din, okay, hindi nga malayo. Ayan. Natanong ko yung bata, ano oras gumigising nanay mo? Mga 7, sir. Di ba ang pasok mo 7:45? Kaya wala kang baon minsan. Kasi naglalakad lang estudyante Kaya hindi siya. So para sa akin, kahit ano pa yung kwento, may pagkukulang yun yung sinasabi ko na
O, nagtatrabaho din yung bata kapag Sabado-Linggo. Naglalakad lang pag pumapasok. Ngayon, ito yung sabi ko, huwag magde-demand yung magulang ng ganun kung Walang tinanim. wala ka naman ding tinanim. Pero sana bilang mga magulang, tayo, sinecure natin yung future natin na meron tayong, kumuha tayo ng insurance, kumuha tayo ng HMO, wala nang problema yun. Wisdom yun eh. Na hindi tayo magiging burden. Pero alam nyo, kunwari, gano'y ginawa nyo, eventually, God has a way of letting you reap kung ano yung tinanim mo. Sabihin natin na hindi man yung anak mo ang magbigay ng care in return, lagi at laging merong way si God na yung care and love na binigay mo, babalik sa'yo in His way. Kasi meron na, unang namatay yung anak. Paano naman yung ganong case? Kaya may community yung church. Kaya kumbaga, mainam na tayo, alam natin yung salita ng Diyos. Because the church is not simply a group, it's not a social club, it's actually a family in Christ. Okay? So, sa tanong na yon, kung ikaw, pinalaki kang maayos, na may takot sa Diyos, naging responsable yung magulang mo, nagiging lapastangan ka talaga kapag hinayaan mo yung magulang mo na ganun. Pwede naman na kumuha ka ng caregiver na hindi ko naman sinasabi na ikaw na itututok to, hinto ka sa pagtatrabaho. Yung at least man lang na may caregiver or sabihin natin Part ka pa din. Part ka pa din. Hindi naman yung Oo. talagang pinabayaan. Hindi yun talagang pinabayaan mo. Sa kabilang banda naman. Sa kabilang banda naman, kung ikaw naman, Kung magulang ka, palakihin mo ng maayos. Wag ang pabigat naman dun sa... si mama kasi, talagang kahit na housewife siya, gumawa pa rin siya ng paraan para mapagdagdag ng nagtitinda siya ng alahas, ganyan. So, kumbaga... Sa bahay kasi namin, strong si daddy na wag kang magtatrabaho. Oh, good yun. Ngayon, dahil nga pinag-aral ako sa private school, medyo mahal lang konti. Oh, wait lang. Kapit-bahay lang namin yung eskwelahan. So, naglalakad lang ako. Wala akong ano. So, ngayon, para medyo kinukulang, titinda siya ng alahas. Tapos sabi ko, mag-work ako. Anak, wag. Baka mahirapan ka. Kahit igapang namin pag-aaral mo. Pero never ko pa siya nakitang gumapang. Except na lang nagka-vertigo. Ayun, nagapang talaga siya doon. So, ang point ko lang is... ang palad natin sa ganong klaseng magulang. Yun sasabi ko sa mga estudyante ko pasensya na kayo kung Let's medyo... normalize. Sabi ko gano'n pasensya na kayo kasi yung magulang ko hindi ganyan eh. Kaya naiinis ako sa ganyang magulang. Talaga sinasabi ko, binaverbalize ko, na para bang ayaw ilaban yung anak at naatim nila na magtrabaho yung anak. Provided, quote and quote, baka ma-out of context ako, provided na malakas ka naman. May ability. At able ka naman. Yung iba, nagre-reason lang talaga eh. And last but not the least, tapusin na natin yung huling part. Yun na nga. Alipin. Mga alipin, sundin nyo ang mga amon nyo dito sa lupa sa lahat ng bagay. Hindi lang pag nakatingin sila para magpa-impress kayo. Sundin nyo sila ng buong puso kasi may takot kayo sa Panginoon. Ano yun eh. Motto ko yan eh. Okay. Kahit ano ang ginagawa nyo, gawin nyo to ng buong puso na parang sa Panginoon kayo nagsiserve at hindi sa mga tao. Tandaan nyo, bibigyan kayo ng Diyos, bibigyan kayo ng Panginoon ng reward na hinanda niya para sa inyo. Kasi si Christ ang totoong Panginoon nyo. Sa Kanya kayo nagsiserve. Pagbabayarin ang mga masasama sa mga maling ginawa nila. Kasi patas mag-judge ang Diyos. Okay. Madalas ginagamit tong verse na to para sabihin na, tingnan nyo nga yung Christianity, ginaw-glorify yung slavery. Take note lang bago pa nagkaroon ng formal na Christianity, meron ng slavery. So, predated before pa ng Judaism and Christianity, may slavery na hindi Judaism and Christianity ang nagpasimula ng slavery. Pero, hindi man directly in-address dito na masama yung slavery, tandaan pa rin natin, dahil dito sa Christianity, dahil dito sa pamumuhay natin ng fear of God, winiken niya hanggang sa mag-collapse yung slavery. Yun ang hindi nakikita madalas ng mga tao. Kasi tignan mo, winiken niya yung master and slave concept ng ng Roman Empire. Why? Kasi tignan mo, sabi nyo, kayong mga master, maging mabuti kayo, pleasant, maayos kayo makitungo sa mga slave nyo. O kayo namang mga slave naman is
mahalin nyo yung yung amo nyo. Tapos hindi lang para Sir. hindi magpa-impress. Nawala ba talaga ang slavery? O Naging corporate lang. nagpalit Nag-iba ng na ng pangalan? Yung gusto ko nga sabihin yun eh. Oh. Nawala nga ba? Oh, yun. Pero ngayon, ito yung point. May ibang form na nga lang ngayon. Ngayon nga. Ito na nga lang yung point. Hindi ginlorify ng Bible yung slavery because it has existed before. Winikin hanggang sa masira nga ng Bible or ng Christianity yung sistema. So Sir John, ito kung i-apply natin sa present times, sa working to, employer-employee relationship ba ito? Pwede, no? Pwede. So, kunyari, empleyado ka, pag nandun, saka ka magpapakita ng tao. Kahit wala, gawin mo yung trabaho mo. Ngayon. Ang kinatutuwa ko naman is somehow, hindi na ako yung yung parang nakamando. Kasi expect nila dahil nga sa academic status ko, mahigpit ako sa tao, ganun-ganon. Sabi ko, as long as ginagawa nila yun, tama, hindi mo kailangang higpitan, hindi mo kailangan, bakit ganito or ganun. Hindi mo kailangan maghigpit. Dapat nga maging thankful ka bilang amo na meron kang trustworthy na employees. Dapat kasi result-based. Yun yung sa amin yun yung isa kong naiisip sa opisina. Okay. Kasi kadalasan kasi sa opisina, sir, bantayan niya ng mali. Uy, sa mga nitty-gritty. Sumbong ka lang na sumbong hanggang ma-promote. Hindi, yan. Kumbaga, yung nitty-gritty. Kunyari, late siya pumasok. Ang aga mo. Babalik tayo ng concept na, ano ba yung job description mo? Yeah. Tsaka, marunong ka bang mahiya? Ako, bilang, kunyari ako, sa akin, kaya kong mapalagpas. Kunyari, na-late ka ng mga minu-minutong ganyan. Kaya kong magpalagpas. As long as, nagagawa mo yung resulta. Oo. Kasi naman yung nandun ka nga. Wala naman. Tama ka nga. Ano ang tawag dun sa mentally hindi, yung absent. yung laging maaga. Anong award yun? Early Bird Award. Lagi ba aga? Early Bird. Anong tawag doon? Yung tardiness ba yun? Tardiness, yung tamad. Tamad yung tardiness. Punctual. Tama ka, sir. Most punctual. Pero wala din naman. Pero wala Sabaw lang naman. Magaling lang sa papel. Mag-shutdown. Hindi mo alam. Mga ganun. Dito pumapasok yung hiya. Ayan na. Ayan ulit. I-apply natin yung hiya. Kunwari, sinusweldo ka ng ganon as a teacher. Sinusweldo ka ng ganon, magturo ka na maayos. Tapos ang baba pa magbigay ng grade. Kung maka-demand ka pa, para bang anak ka ng Diyos na kahit taas-taasan. Contractor. O kaya is tagapagmana ng DepEd. Wag naman ganun. Kumbaga, yung minimum, yung expected lang, mag-teacher, magturo ka. Tsaka yung pangatlo, malasakit. Yung malasakit ka, yung parang hindi mo, hindi ko trabaho yan. Yung malasakit kaya patay mo yung aircon. Kasi wala kang gumagamit. Patayin mo lang. Normal. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing mahalin mo yung work mo na same love dun sa family mo. Kasi anytime papalitan ka lang din naman pag nawala ka sa work mo. Ang point lang is sa lahat ng lugar na pinupuntahan mo. You are replaceable. I-glorify mo si God. Anak, tama ba yung ganyan? Lalakad kami, nakita kang basura. Pulutin mo. Minsan, binibiro ko yung mga estudyante. Kunwari, ito na yung mga basura sa harap. Bibiruin ko. Ilan to? Gaganon ako. Ilan to? Gaganon ko. Meron akong, sir, parang nainis talaga ako. Ano yun? Kasi, nakakakotse siyang, Tapos, nagbagal siyang ganun. Tapos, sa nag-eat siya ng basura. Tinapon niya yung baso ng may mga ganon. Minsan nga grabe ka ako. Minsan sa City Hall may dala siyang, malapit sa City Hall may parang ilog doon. Nakita ko, kala ko papasok siya doon sa bahay. Bigla init siya niya doon sa may ilog. Gumanon talaga ako. Sir, kailangan ibalik ang once upon a time. Yung basura, babalik siya. Hindi, ito yung point. Di ba may ganung kwento doon? Nayayabangan kasi ko sa mga tao kung saan nagtatapon ng basura. Para bang basurahan ko yung mundo. Wow! Tandaan mo kung saan putik lang tayo kinuha ng Diyos. Basura din tayo kung tutuusin. Huwag naman natin sirain yung future ng susunod na generation. Yun, masarap yung buhay natin. Tapos yung susunod na generation natin, di man lang natin in-ready. So, ang point ko lang, biniro ko yung mga estudyante ko. Ito yung basura.
Ilan to? Sabi ko ganon. Sir, 2 po. Chinek ko lang kung nakikita mo yung basura sa harapan ko. So mula nun, ganon na ako. Ilan to? Pupulutin na nila yung basura. Kunwari, hallway may basura. Ano bang? Okay, di ko nakikita yan. Bulutin mo, hindi ka naman mamamatay pag pinulot mo. Ako hindi ko pupulutin kapag may mga etchas na. Ay, wag naman yung ganon. May one time, may dura-dura pa napulot ko. Hindi ko naman alam eh. O de, syempre, wala ka naman choice. Hindi naman magiging... nahahawakan ko na. Hindi naman pwedeng, hindi na to dura. Undo. Hindi mo na pwedeng undo eh. Control Z. Kaya kunwari, one time, yung pinag-uurok ako na may magots na, sabi ko ganon. Magot. Hindi gumagalaw. Nung pagbukas ko, naggalawan yung mga kala ko kanin. Pasintabi sa mga kumakain. So para bang, gumanito na lang ako. Okay, wala naman choice. Hindi naman lilinis mag-isa to. Itatapon ko na yun. Hindi ko nagkakamitin hindi, lilinisin ko. Rice cooker? Madali kasi yung manghinayang sa ganun eh. Ang gagawin mo lang doon, pakukuluan. Kasi bawat kuha mo ng kanin, yun na nasa isip mo eh. Kaya ko na ma-shake off yun. Ang gawin mo doon, parang lagyan mo ng sabon, tubig, pakuluan mo. Para yung pagkapanis medyo maalis. Yun lang. Kainis, no? Mahalin mo yung kapwa mo. Magots. Mahalin mo yung kapwa mo bilang yan, mga image and likeness ni God dyan. Kaluluwa yan. Yun. Sa amo, sir, ano ang sinabi naman sa amo? Sa amo? Yun nga, maging pleasant at saka maging kayo, marahan sa inyong mga slave. Ito nga'y nagpa-collapse ng slavery. So, bago natin i-judge na ginlorify ng Christian or neutral ang Christian sa slavery, no. Winiken niya hanggang sa ma-abolish yung slavery. Tandami palabas na Amazing Grace. Pero Grace. Nga, ang sabi ko nga, na-abolish nga. Na-abolish nga ba? Kunwari, sa mga principal sa ibang school, nagtataka sila ang luwag sa amin. Sabi kong ganon, nakadepende yan sa principal. Okay. So, pakiusap ko lang, wag tayong CCTV. Yung parang kung nagagawa naman ng teacher o ng empleyado yung trabaho nila, okay na yun. Yun lang yung mahalaga, yung expected na normal na bagay. Huwag na natin silang hinahanapan ng masyadong madaming report na ganyan-ganyan. Na ikaw mismo, hindi mo naman din babasahin, kikilo mo lang din. Sa mga wala-wala pa. Wag na yung ganun. Padaliin natin yung buhay nung ating, hindi mamatay padaliin ang paginhawahin natin yung buhay nung ating kapwa. Tapos magkaroon tayo ng last na, joy of the Lord. Kasi pag may joy ka, tsaka love, hindi siya pilit. Masaya ka na ginagawa yung bagay niya. Yun lang. Meron kasing dito. Pero maganda yung foreno. Ayun, mga amo, maging fair kayo. Sa next natin yan. I-extend natin. Sige, yan natin yan sa susunod. So, guys, okay. Salamat Bye-bye. sa inyo Kayo masungit Okay.